Alam kong nakita mo tong boss na to sa Facebook, ang bagong first class boss ni Victory Liner. Bago sa mata, no? Ako nga pala si Makimatik at samahan niyo ako na i-video shoot at i-review ang boss na ito. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Andito ako ngayon with Team PBPA sa Subic para i-video shoot itong bagong boss ni Victory Liner. Simulan natin sa exterior. Ito ay isang Auto Delta Volvo B8R na pinalitan ng Volvo FM headlight. Yes, same sa kung anong meron ang Royal Class ni Victory Liner. Sa likod naman ay naka-Odays taillight or kilala ng mga bus enthusiast na Jet Bus Taillight. At ang pinakakakaiba dito is itong body color. From the base color ng buses ni Victory na glossy white, ito ay ginawang Immortal Dark Purple Gray. And for the reason is to create a distinguishment from the typical aircon buses ni Victory from the first class and royal class. And sa interior naman tayo. Ang loob nito ay naka 2x1 seating configuration na ginamitan ng mas bagong upuan compared sa normal first class seats ni Victory. Sa driver side ng mga upuan ay may cup holders and dual USB charging ports sa ilalim ng armrest in between ng dalawang upuan. Dito din makikita yung buttons para sa leg rest and seat recliner. Ala ko nga nung una parang volume knob dahil sa itsura. Sa solo seats naman ay walang cup holder pero meron pa ding USB charging ports at kinagandahan nito, lahat ng upuan ay may seatbelt for added safety. Another thing na cool dito is yung portable tray or table. Parang nasa eroplano lang no? Pero I consider this a better option than having a display screen. Kasi in reality mga ka-bus trip, hindi naman talaga nagagamit masyado yung mga yun. And most of the time, hinahayaan lang nakabukas dahil very outdated yung software and applications. Mas lamang pa din yung mga gusto mag-Spotify or Netflix sa phone and passengers na gusto matulog. Ito lang naman ay based sa aking experience and opinion. Syempre, pag first class ni Victory Liner, may restroom. And this one is naka-rear mounted compared to the usual na nasa gitna. Yung flooring naman is naka-wood design vinyl to add a more premium vibe. At dahil ito ay Volvo B8R, naka-automatic transmission, air suspension, and may tahimik na makina powered by Volvo D8C na Euro 5 emission. Parang tunog lang ng aircon no? Tara, mag-start na tayo mag-shoot ng video. Hello! Buhay ng isang bus enthusiast. Na lang kayo ng pwesto para mag-iba tayo. Takboy natin.
pagitan ng poste. Up, yeah. Ilikaw na, yung gulong nakalikot. Yan! After ng mga exterior shots and running videos, dumaan lang kami saglit sa 7-Eleven para bumili ng merienda. Napakainit din kasi that time and kailangan namin ng maiinom. 7-Eleven! Yung service, naghihintay yung service. Pagkatapos nito ay bumalik na kami sa planta dahil may kailangan pang ayusin sa bus na ito bago i-pull out. At dahil din dito, kailangan muna namin umuwi ng Manila at bumalik na lang kinabukasan. Ito na ang day 2 at ready na for pull out si 546. Kasama ko ngayon ang napaka-pogi kong tropa ni si Sir EJ Pablo. Around 4:10 kami lumabas dito sa planta. Medyo umaambon-ambon na this time pero okay din yun para makita if may leaks ba na lalabas during rainfall. During this trip to Manila ay nagsasagawa din ng calibrations and observations yung mechanic ng Volvo. Siyempre para walang maging problema pagka-deliver sa garage ni VLI. Dito nga din napansin ni Kuya Mechanic na medyo matigas yung laro ng suspension, kaya need mo na igilid para i-calibrate. Meron doon paggigilitan mo. Yan. Paglagpas nito. Just kumain nga po dito. Gilid tayo. Ito tayo. Pag may magandang paggigilitan. Lagpas tayo ng dito. At dahil dito, nagkaroon kami ng opportunity picturean itong bus dito sa expressway. Huwag may dumaan dyan. Naku! Napansin ko na may parating na Victory Liner. For sure maninibago sila pag nakita nila to. Yung Victory Liner na tayo. Yung Victory Liner na ingatan nila. After makalibrate yung suspension, sobrang laki ng pinagbago. Mas naging smooth and less reactive to bumps yung suspension dahil mas gumanda na yung dampening. Laki ng pinagkaiba.
mga euro. Sa baba. Mayroon pala ito. May laman pala ano. Hindi, malalaman dun sa ano yung kadulo. I like the view. Ganun pa rin naman yan. Parang lang babayaran mo dun. Manika. Kaya mag-senti ka. Kaya mag-senti. Senti. Lakas na ulan kanina sa oh, susa na nga eh. Pakinggan naman natin yung engine rumble ni Volvo D8C dito sa likod. Ba makina neto rep? Anong makina neto rep? Maingay pa hirap. Mas maingay pa ba hirap? Kukunti ng langis eh. Wala, lakas ng tagas. After few minutes of driving, huminto naman kami dito sa lay-by area para mag-conduct ulit ng calibrations. Another opportunity to take pictures of the bus. Ang bigat ng patak. Wala, ito na rin. Training in... Saan ba to? Saan na ba to? Hindi ka na rin ano.
Pasok ng NLEX at dito na bumagsak yung ulan, na lalong nagpalamig dito sa bus. Nitignan-tignan din namin kung may leaks ba or tulo sa bus and thankfully wala naman. Sabay namin itong Victory Liner 7037 na MAN 19.360 na Baguio Line First Class. Tuwan-tuwa yung driver and stewardess ni 7037 at ganun din kami. Nakakatuwa makita yung reaction ng mga bus crew ni Victory Liner habang on wheel. Bag ka? Ayos ba? Dapat na yung body ng bus. Muli mo. Hindi nagbigay ng card yun. Galing tayo. Tipo naman tayo. Po. Dahil kaming tipo. Baka na kasi tayo. Laya na sa dumet. Traffic na naman. Traffic ang inabot. Hindi moist na aircon. Yung drivers. Nagpatid ka lang. May butot ka na. Lakas ba? Talaga ba? Nabuko na. Yan yung mga ano, yung paras tusok. Oh, yung mga lugawan dyan. Uy. Uy. 7:30 PM at narating din namin ang Caloocan Terminal ni Victory. Dito din kasi i-deliver itong bus sa Kalayaan Shop for further inspections. Overall, solid experience and masasabi ko na must try itong bus na ito kung saan man ito i-dispatch. Kayo, ano masasabi nyo sa bus na ito? Comment down below. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga ka-bus trip. Maraming salamat!